Hello po, good morning sa ating lahat. Sa mga hindi pa nakakakilala sa akin at first time na mag-watch ng video na to, my name is Nurse Ken and nagpo-post ako ng mga videos, content, para maka-inspire ng mga nurses na pumunta dito sa Amerika para malaman nyo rin yung mga pros and cons. Hindi lang kung ano yung gusto kong sabihin, kung ano yung nafe-feel ko talaga, kung ano yung nararanasan ko talaga dito sa Amerika. Para kayo na mismo yung mag-decide whether you want to pursue your career as a nurse, as a Pinoy US nurse dito sa Amerika. Para kayo na mismo yung pagpilitan nyo yung sarili nyo na pumunta dito sa Amerika. Charis, joke lang yon. Ayan, nagkakape lang ako ngayon. This is the second day of my off. First day kahapon, nakakapagod mag-duty nung last week and especially nung Sunday. But anyway, it will be all worth it. Mas nakakapagod pa rin ang Saudi. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pagdating nyo dito, medyo kaya-kaya kayo. Mas nakakapagod pa rin ang bedside sa Saudi Arabia. Nagkakape lang ako ngayon and tomorrow meron akong pasok. Ay, nakakaloka. Pero kailangan nating kumayod ng bonggang-bongga. Anyway, ngayon, gumising ako ng maaga hoping na kung merong charis. Merong mangyari, baka merong mangyari later. 'Di ba? At may patawag tayo for overtime with incentive. Sayang naman ang datuong. Charis, joke lang 'yun. Ayan, pahinga muna tayo for a while kasi bukas ay papasok na naman. Isang araw na pasok lang and then pahinga ulit ng mga 2 araw and then duty ulit. O 'di ba, bongga? Ayan. Ang may nagtanong sa akin dito kung paano ako nakakuha ng apartment na 1 bedroom lang. Siyempre, lahat sa atin, no? Lahat sa atin gustong makakuha ng 1 bedroom lang, lalo na yung mga single lang. And sometimes, napakahirap maghanap ng isang 1 bedroom apartment, lalo na sa isang medyo super province na lugar. So, nakahanap ako sa apartment.com dito sa area namin. I'm sorry. Marami namang 1 bedroom. Yung iba nga, meron pang mga studio type. So, mas mura yun. Ang 1 bedroom dito sa area ko ay nagre-range around 800 to 1,500. Depende. Meron pa ngang 500 or 600 na studio type room. Yung studio type, para siyang condo. Wala siyang separate na door leading to the bedroom or yung bed mo. So, para siyang malaking wall lang na nagsiseparate. Kung gusto nyo makatipid, mas maganda yon. Pero kung ayaw yung kung parati kayong nagluluto, much better yung 1 separate bedroom. Yung parang meron talagang pinto leading to the bedroom. O, diba, bongga. Sa apartment.com lang ko lang nahanap yon. Anyway, let's go. Ayan. I'm reading some of your comments, guys. Every day, pag may time ako, during my breakfast, during yung free time ko, nagbabasa-basa ako ng mga comment ninyo. Meron akong nabasa ditong comment. Hi, Nurse Ken. Mindanaoan din po ako, taga Zamboanga City. Wow! Meron akong charis. I've enjoyed watching all of your vlogs, especially yung mga tips ninyo about sa buhay nyo dyan sa Amerika. Mas nai-inspire akong i-pursue yung American dream ko. Nasa UK na, pero gusto ko pa rin mag-Amerika. Well, anyway, marami akong nakasabayan. May mga nakasabayan naman ako na mga galing UK and then they still pursue their American dream. Ayun. Should I use staffing agency or direct hire? Depende sa budget mo. Direct hire kapag
meron kang budget. Kasi kapag direct hire, may mga gastos kang mai-incur. O, diba? Bongga. May mga gastos kang may incur at medyo malaki-laki din yon. Kung meron ka namang naipon, go for direct hire. Kung ayaw mo talagang ma-hassle, gusto mo, sometimes, gusto mo ng shorter contract, usually staffing agency would be the best fit for you. English! Yeah, usually staffing agency will be the best fit for you if you want a shorter contract at palagi kang nag-OT, mas iikli ang iyong contract kapag parati kang nag-OT. At may balak ka talagang lumipat, no? So, staffing agency would be the best. And maganda rin siya for finances kasi nga libre halos lahat at malaki pa yung mga reimbursement. O, diba? Bongga! So, if I were you, decide based on your preference and at the same time, decide based sa ano mo, sa budget, okay? Huwag ipagpilitang mag-direct hire kung hindi talaga kaya ng bulsa. O, diba? Yung iba kasi parang they feel really jealous kasi nga mataas talaga yung, hindi naman sobrang taas. Medyo malaki-laki din yung difference ng sahod ng isang direct hire at staffing agency nurse. O, diba? At saka marami kang benefits as an agency nurse, as a direct hire nurse. O, diba? Bongga. So, if I were you, nakadepende yan sa iyong budget at sa iyong preference. Pero kung wala talagang budget, wag ipagpilitan. Marami namang magagandang staffing agency. O, diba? Na hindi ka naman sasagarin. Just make sure lang kapag magsa-staffing agency ka, make sure na alam mo yung mga rights mo. Okay? Para hindi ka maabuso. Whether staffing agency or direct hire, know your rights before coming here in America. Read your contract. Make sure na alam mo kung ano yung mga benepisyo mo, yung mga privileges mo, yung mga yung mga responsibility mo na nakasaad sa kontrata para hindi ka magmukhang kewewa. Kewewa. Ayun. May mga maunti-unti akong nababasa dito about sa last vlog ko or sa last post ko regarding sa namimiss ko yung Saudi Arabia. Yes. I've been in Saudi Arabia for just like around 5 or 6 years, but Saudi Arabia had been my second home. I've been to Saudi Arabia many times, especially this year. I'll be coming soon na naman. O, diba, namimiss yung mga Arab. Yung mga friends. Charis. Friendship. Ayun, nakakamiss din yung Saudi Arabia. Always. Plus, ang kagandahan sa Saudi Arabia ay mura. Mura yung ticket, mga inday. Ngayon nga, may pa-promo ang Saudi Arabia. Nag-promote just in case lang na uuwi kayo ng Saudi Arabia. My God, may pa-promo sila for the last, I think, kapag nag-book kayo ngayon for September, October, November travel, you only have to pay $700 round trip. O, diba? Bongga! Saan ka pa? Sa ibang airline, gagastos ka ng $3,000 to $4,000. O, diba? Round trip to Asia, $700. Saan ka pa? O, diba? Bongga talaga ang Saudi. Kaya I've been loyal to them since nung nasa Saudi pa ako. And hanggang ngayon, I always fly them. And okay naman, hindi siya napaka-best airline, but it's worth of the money. Worth it talaga, as in. And I love flying with them. I always had good experience, except for my flight from Manila, from Jeddah to Manila, I think last April.
O, diba? Hindi naman ako yung nakaranas nun, ibang tao, but I just find it very sad na ang daming hindi magandang nangyari sa flight na yun. No? Na na-experience ng ibang mga tao kasi napakagulo talaga ng flight na yun. No? From Jeddah to Manila. But anyway, let's not talk about it. No? So, yun lang, mga Inday, life update, kwentuhan. Thank you so much sa patuloy na panonood ng, vlog ko. Patuloy na, meron pang isa, nakaka-inspire, pero, meron pang nag-comment. Hindi ko talaga magagawa ito, mga beshi, ng madalas, kasi nga, meron din naman akong ibang ginagawa. Diba? Marami akong ginagawang ibang mga ibang pinagkakaabalahan. Hindi naman sa hindi ko priority yung pagbablog, pero mas priority ko kasi yung pera. Charis! Pera sa OT, charis! At saka, meron pa akong ibang mga sideline job na ginagawa online. So, hindi ko ito magagawa ng medyo madalas-dalas. Siguro mga once a week, pwede na. Life update. Okay, meron pa itong, basahin ko ito. Hi, Nurse Can, how are you? Isa po akong fan ng subscriber mo sa YouTube. Nakita ko yung podcast ni Nurse Photographer. Wow, doon niya ako na-discover. Nurse Photographer, thank you so much. Marami pala akong nahatak na subscriber from your channel. Charis! Ayan, at sobrang tawang-tawa ako from the search ko yung channel mo and watch all of your videos. My God! Thank you so much! May mga nagpi-PM sa akin that they run, yung parang iniisa-isa nila talaga maski yung mga past video ko. And I'm very thankful for that. Thank you so much. You're so funny po talaga. Dati naiinis ako sa ganitong mga moments or situation kasi nga many people find it my face or my character very funny. Nung high school, nung college ako, nagreklamo nga ako na parang nakakainis talaga tong mga classmate ko. Makita pa lang nila ako, parang pinagtatawanan na nila ako. But I have one clinical instructor na ang sabi sa akin ay, Ken, you should be thankful kasi napapatawa mo sila early in the morning or anytime nang wala kang ginagawa. Sabi ko naman, parang nakakaano lang na parang pinagtatawanan nila ako. No, sabi niya ganun. Dapat maging thankful ka and be blessed na nakakapagbigay ka ng saya and smile sa ibang tao dahil sa personality mo pa lang. Hindi ka pa nagpapatawan yan na. Anyway, let's go back to the comment. You're so funny po talaga. At syempre, ang pamilya Saragosa, charis. And, oh my God. He's coming here. I think he or she. I don't know. Tapos, nag-reply ako. Tapos, ang sabi niya, uy, I'm super happy ni-replyan mo ko. Di ko talaga siya ini-expect. I'm so happy. Oh my God. I always make it a point na as much as possible, nagre-reply ako sa mga messages ninyo because wala rin naman talaga akong masyadong ginagawa dito sa US. Kung minsan nga may time pa ako na mag-reply during work. Charis. Sinasabi ko sa inyo, Day, kapag napunta kayo dito sa US, napakagaan ng trabaho. Ang maire-recommend ko lang kapag nandito na kayo sa US is never compare yourself sa ibang tao na mga syasyamad-syamad, mga lazy. Never compare yourself sa mga ganun. Continue nyo lang yung pagiging hardworking ninyo, pagiging medyo, OC ninyo sa trabaho. Huwag nyong masyadong isipin na parang, magsasamad-samaran na lang ako kasi yung mga iba kong kasama ay tamad din naman eh. So, naaabuso lang ako. Don't think of that. Because kapag ginawa mo yun, wala ka nilang pinagkaiba sa kanila. Yung sinasabi mong tamad ay ka-level na ng katamaran mo ngayon.
So, pareho na kayong tamad. O, di ba? Di ba? Nakakalak, pareho na kayong tamad at reklamador. So, if I were you, kung iniisip mo or nararamdaman mo or feel mo na hindi na worth it na magstay or hindi mo na deserve ng facility na yan yung pagiging hardworking mo, then leave. Wag ka nang magstay. Umalis ka na kung feel mo hindi na deserve ng facility/unit na yan na yung pagiging hardworking mo, yung skills mo, di na nila deserve. Umalis ka na. Wag sanang umabot sa point na parang magsashamad-shamaran ka na lang or magtatamad-tamaran ka na lang at gagayahin mo na lang yung ibang mga tamad. Kasi kapag ganun ang nangyari, wala. Kasama ka na rin sila, day. Kasama ka na sa kulto. Charis! O diba? Wag masyadong inggitera, wag masyadong ikumpara yung sarili sa ibang tao. O siya, sige na mga Inday, medyo humahaba na ang video na to. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!